Catherine POV. Mami, nakita kaming dalawa ni Arcus. Kinakabahan kong sabi kay Mami. Paano kung kunin niya sa akin si Axel? Hindi mapagkakailang mag-ama sila, Mami. Natataranta kong sabi sa kanya. Nang mabangga namin sina Arcus and Ellen, bigla ko nalang binuhat sa Axel at tumakbo ko papalayo sa kanila. Hindi ko nang ininda na mabigat sa Axel. Basta nasa isip ko, makalayo lang sa kanilang dalawa. Hindi ko na nga naisip ang pagiging mabigat na Axel. Basta tumakbo ko habang buhat-buhat ang anak ko. Hindi na ako nakasipot sa usapan namin ni Tina at Gizzy. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakakapag-text sa kanya kung bakit bigla akong umalis sa mall. Basta nag-text lang ako na may importante pa akong lakad, Mami. Paano kung... Binoto ni Mami ang aking sasabihin sa kanya. Huwag ka mataranta, Catherine. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ko. Si Arcus ang pumuto sa ugnayan niya bilang ama ni Axel. Sinabi mo naman sa kanya noon na buntis ka at siyang ama pero di siya naniwala, Princess. So don't be afraid of him. You have more to fight for your child. Lahat ay ginawa mo para kay Axel. Pagpapatuloy niya sabi ni Mami sa akin. Tumango ko sa kanya at niyakap siya na mahigpit. Lalaban ako, Mami, para kay Axel. Hindi ko hahayaang kunin ni Arcus ang baby ko. Napapaiyak na sabi ko sa kanya. Hiniwalay niya ako sa kanyang pagkakayakap. Matapang ka, Princess. Malakas ka. Kaya wag kang maiyak, okay? Ngumiting tumango ko kay Mami. Opo, Mami. Sabay singhot ko. Tumutulo na kasi ang sipon ko. Bantayan mo na sa Axel. Sabi ni Mami sa akin. Pumasok ako sa room namin ni Axel. Nakita kong anak kong mahimbing na natutulog. Hinaplos ko ang buhok niya makapal. Hindi ko hayaang makuha ka sa akin, Axel. Wala siyang karapatang kunin kanya sa akin. Wala. Blangkong sabi ko habang nakatitig sa kanya. Naalala ko na naman ang pagtanggi ni Arcus sa akin. Ang masasakit na salitang binitawan niyang sabihin kong siyang ama na pinagbubuntis ko noon. Halos madurog ako noon nang banggitin niyang girlfriend at si Kuya Raven. Hindi ba niya alam na siyang nakauna sa akin? O sadyang di pa niya taga pinapakitang totoong ugali niya noong kami pang dalawa? Buti na lang, naghiwalay na kami nang lumabas ang totoong ugali niya. Pinunasan ko ang luhang tumulo sa aking pisngi. Hindi siya worth it sa luha ko. Wala naman siyang silbi. Kinuha ko ang cellphone ko sa aking bulsa at lumabas sa kwarto. Ayoko magising sa Axel. Mahimbing pa naman ang tulog niya. Nagtry akong kontakin si Gizzy. Tinawagan ko siya at ilang ring pa lang isinagot na niya ang tawag ko. Catherine, kamusta kayo? Baka sa boses niyang pag-aalala sa akin. Gizzy? Sorry ha? Ano kasi? Ano? Nauutal kong sabi sa kanya at hindi ko alam kung paano kay papaliwanag ang nangyari sa kanila ni Tinay. Nakita ba kayo ni Arcus, Catherine? Halos mabitawan kong cellphone ko dahil sa sinabi niya. Catherine, nandyan ka pa ba? Napabalik ako ng wisyo nang marinig ko ulit ang boses ni Gizzy. Nandito pa ako. Mahinang sabi ko kay Gizzy. Sa totoo niya, nagkita kami, Gizzy. Hindi ko alam pero tumakbo ako habang buhat-buhat ko sa Axel. Natakot ako, kaya umalis na lang kami sa mall. Sorry kung di tayo nagkita, Gizzy. Pakisabi na rin kay Tinay. Nahihiya akong sabi sa kanya. Sabi niya nga ba eh. Narinig kong sabi ni Gizzy sa kabilang linya. Nakasalubong namin sila Arcus dito sa 3rd floor ng mall at tinanong niya kami about sa batang lalaking kasama mo. Huwag ka mag-alala, Catherine. Wala kaming sinabi sa kanya. Umalis na lang kami sa harapan nilang dalawa. Baka sa boses ni Gizzy ang galit. Galit pa rin talaga siya kay Arcus dahil sa ginawa niya sa akin. Ang lakas ng apog ng ex mo magtanong kung sino kasama mong batang lalaki. Buti na lang taga nagpipigil ang bibig ko. Kundi nasabon ko na yung Arcus na yon at pinahiya sa buong tao sa mall. Pero may pinag-aralan naman ako. Kaya dadman na lang kami ni Tinay. Kasama pa niya sa Ellen? Yes, Catherine. Pabayaan mo sa Arcus na mag-isip kung sinong batang lalaking kasama mo? Manigas siya kagaya ng ginawa niya sa'yo, Catherine.
Kulang pa kay Arcos yun? Hindi ko alam kung bakit kumampi ako sa kanya rate. Naiinis sa sabi ni Tinay sa kabilang linya. Salamat sa inyo. Yun lang ang nasabi ko sa kanilang dalawa. Hoy, wag kang umiyak, Catherine. Alam kong pinagdaanan mo sa operation mo at sa pagbubuntis mo kay Axel. Kaya lumaban ka roon sa ex mo. Huwag mong ipapakitang mahina ka sa harapan niya. Ipakita mo sa kanya kung anong sinayang niya at nawala sa kanya ng ilang taon. Tumango ako sa sinabi ni Gisy kahit di niya ako nakikita. Ipakita mo sa kanyang bagong Catherine, yung di na madaling umiyak at masaktan katulad ng dati. Ipakita mo sa kanya na kaya mo mabuhay na wala siya. Nandito lang kami, Catherine. Paprotektahan ka namin. Pagtatapos niyang sabi sa akin, hindi ko na napigilan pang umiyak dahil sa mga sinabi ni Gisy. Buti na lang taga nakilala kong isang katulad niya. Buti na lang nakausap ko siya noon, kundi baka matanggal na akong baliw kakaisip sa mga problema ko noon. Salamat, Gisy. Salamat din dahil hanggang ngayon nasa tabi pa rin kita. Salamat din, Tinay. Kayo na lang dumalo rito sa amin. Gustong-gusto na rin kayo makita ni Axel eh. Marami na raw kayong utang sa kanya. Naiyak kong sabi sa kanila sa kabilang linya. Bukas na bukas, pupunta kami dyan ni Tinay. Sabay na kaming pupunta. At na rin kaming kurutin na matambok na mapulang pisngin ni Axel na yan. Nanggigigil na sabi ni Gisy sa kabilang linya. O sige, bukas na lang Gisy and Tinay. Magdala kayo ng merienda ha? Natatawa kong sabi sa kanila. Nagbago ka na nga. Demanding ka na, Catherine. Rinig kong sabi ni Tinay sa kabila. Sabi niyo nagbago na ako, diba? Sabay tawa ko na malakas. Oo na, Catherine. Basta para sa anak mo. Natawa na lang ako sa kanilang dalawa. Sige na. Ingat kayo pa uwi ha? Paalam ko sa kanila at binaba na ang tawag. May mga kaibigan akong handa kong tulungan at hindi iiwanan kahit kailan. Bumalik na ako sa room namin. Mahimbing pa rin natutulog sa Axel nang datnan ko siya. Umupo ko sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok niya, ang ilong at maging ang kamay niyang maliliit. Hindi kita ibibigay sa kanya, anak. Mahal na mahal ka ni Mommy. Tayong dalawa lang, hindi natin siya kailangan. May narinig akong nag-doorbell. Hindi ko pinansin yon dahil busy ako sa pagpapakain kay Baby Axel. Nakatutok naman kasi siya sa cartoon sa pinapanood niya. Baby, ubusin mo muna to para maging strong ka na. Inumin mo pa mga vitamins mo. Sukong sabi ko sa kanya, pero parang wala siyang narinig sa sinabi ko. Patuloy pa rin ang mga mata niyang nakafocus sa television dito sa sala. Mamaya darating sina Ninang Gisy at Ninang Tinay mo. Masayang sabi ko sa kanya na siyang pagkakuha niya ng atensyon sa aking sinabi. Lumingon ito habang umunguya pa ang bibig na tumingin sa akin. Nanang? Pagtatanong niya habang may confused sa mukha niya. Tumango ako sa kanya. Opo, si Ninang Gisy at si Ninang Tinay mo. May gift sila sa iyo mamaya. Masayang sabi ko ulit sa kanya at sinubuan ulit siya. Nagniningning ang mga mata niyang tumingin sa akin. Nakatitig na siya ngayon habang nakaawang kanyang mapupulang labi sa akin. Kaya dapat maubusan natin to para pag nagkita ka mamaya nila ninang mo, big boy na ang Axel namin. Panguuto ko na sa kanya. Binuka niya ulit ang kanyang bibig kaya sinubuan ko na ulit siya. Napalingon ulit ako sa pinto. May nag-doorbell na naman. Hindi naman si Tinay at Gisy yan. Mamaya pang hapon ang dating ng dalawang yon dahil may pasok pa sila. Graduating na sila this year. Manang, may tao po. Tawag ko sa bagong kasambahay namin. Nagdagdag kasi si Mami ng isa pang kasambahay. Marami na kasing ginagawa si Ate Josie. Lumabas si Manang galing sa kusina. Mukhang kakatapos lang niya maghuhugas ng pinggan. Meaning, ako maghuhugas ng pinagkainan ni Axel. Salamat po, Manang. Ani ko sa kanya at ngumiti siya sa akin. Hindi ko kasi pwedeng iwan sa Axel dito. Baka magulat akong nasa room ko ng batang to at ikakalat na naman ang mga laruan niya roon.
Kayang-kaya niya nang umakyat mag-isa. Delikado na siyang iwan, sabi ni Mommy. Nakita kong humarap na ulit sa Axel sa akin at sinubuan ko na ulit siya. Pagkatapos nun, titingin na naman siya sa television. Ginagaya pa niyang sinabi ng pinapanood niya. Ma'am Catherine, kayo pong hinahanap. Napatingin ako kay Manang na nasa gilid ko na. Sino naman maghahanap sa akin? Sino raw po, Manang? Pagtatanong ko sa kanya at sinubuan ulit ang anak kong sa Axel. Ayaw pong sabihin ng pangalan, Ma'am Catherine. Kayo raw pong gusto niyang kausapin. Napapakamot niyang sabi sa akin. Nagtataka man ako kung sinong may gustong kumausap sa akin, pero tumayo pa rin ako. Baka kasi importanteng sasabihin nun. Sige po, Manang. Kayo na lang po muna magpakain kay Axel. Anyong vitamins rin po. Sabi ko sa kanya, tinuro ang vitamins sa Axel sa gilid ng table. Sige po, Ma'am Catherine. Umupo siya sa sofa at inabot ko ang pinggan sa kanya. Axel, anak, may kakausapin lang si Mommy ha? Nandito naman si Manang. Paalam ko sa anak ko. Tumingin siya kay Manang at tumango sa akin. Aliw na aliw talaga siya sa pinanonood niya. Habang palabas ako, hindi ko maisip kung sino ang may gustong kumausap sa akin. Hindi naman pwedeng si Kuya Raven kasi kilala siya ni Manang at basta na lamang papasok ang isang yun dito. Binuksan ko ang gate namin at gano'n na lamang ang gulat sa aking mga mata na makita kong gustong kumausap sa akin. Halos mapaatras ako dahil sa kanya. Ayoko siyang makita. Bakit hindi niya maramdaman yon? Catherine? Mahinang tawag ni Arcos sa pangalan ko. Pinatatag ko ang aking sarili para hindi mabuwal sa kinatatayuan. Anong kailangan mo sa akin? Sabihin mo ng gusto mong itanong. May importante pa akong gagawin. Malamig na boses na sabi ko sa kanya. Inaasahan ko ng pagdating niya. Hindi ko lang inaakala ngayon dahil weekdays pa. May pasok sila. Pinag-cruise ko ang aking magkabilang kamay sa aking harapan. Hinihintay kong bumuka ang bibig niya para magtanong sa akin. Yung batang lalaking kasama mo? Ano? Tiningnan ko si Arcos kung paano siya mautal sa harapan ko. Parang hindi si Arcos ang nasa harapan ko dahil sa kinikilos niya. Hindi mo siya anak. Ako na ang sumagot sa gusto niyang itanong sa akin. Alam ko naman ang itatanong niya. Kung anak ba niya ang batang nakita niyang kasama ko. Mukhang nagulat siya sa sinabi ko sa kanya. May ano kasi? Hindi mo siya anak, Arcos? Ulit kong sabi sa kanya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo hindi mo siya anak? Blanko pa rin ang mukha kong nakaharap sa kanya. Pwede ka nang umalis kung yun lang itatanong mo sa akin. Saad ko sa kanya. Pumasok na ako sa loob at isasara na sana ang gate namin na magsalita ulit siya na siyang pagkainit ng aking ulo. I know he's my son, Catherine. I could see there was a resemblance between the two of us. I could feel my blood rush on that boy. Dire-diretso niyang sabi sa akin. I laughed in front of him because of what he said. Ayos ha? Hindi mo ba naalalang ikaw ang tumanggi nang sabihin kong ikaw ang ama ng dinadala ko, Arcos? Pagtatanong ko sa kanya. Kaya wala kang karapatan kung ikaw man ang ama ng anak ko. Naalala mo pa ba yung sinabi mong, bakit hindi ba pinanagutan ni na Griffin and Kuya Raven ang pinagbubuntis ko noon? Nagkaroon ka ba ng amnesia para hindi maalala ang rejection na natanggap ko sa iyo, Arcos? Panguuyam ko sa kanya. Yumuko to sa aking harapan. I'm sorry, Catherine. Sobra lang akong nasaktan. Napatawa na ako sa kanyang harapan nang marinig ko ang salitang sorry mula sa kanya. Sorry? After 2 years, sorry? Wala ka na bang alam kundi ang salitang sorry? Nagulat ako nang lumuhod si Arcos sa aking harapan. Sa tingin mo sa ganyan mo makukuha mo ako, Arcos? 2 years nang nakakaraan para sa atin. 2 years ako nagtiis. Sa 2 years na yun, nasan ka? Kaya wala kang karapatan sa anak ko. Narinig mo? Anak ko. Anak ko lang, Arcos.
Sigaw ko sa kanya. Hindi ko na kaya. Hindi na ako makapagtimpi pa. Parang andaling kalimutan ng mga sakit na naranasan ko sa kanya. Hindi madaling kalimutan na lamang mga sinabi niya sa akin. Napagod na ako. Pagod na ako. Kahit makita lang siya. Yun lang, Catherine. Napailing ako kay Arcus dahil sa kanyang sinabi. Wala kang karapatan, Arcus. Wala. Dahil umpisa pa lang ikaw nang pumutol sa relasyon mo sa anak mo. Napaangat ako ng tingin na may humintong SUV sa tapat ng gate namin. Kilala ko ang kotse na yon. Si Kuya Red nakauwi na. Pumarada ang kotse. Lumabas sa driver's seat si Kuya Red at sa passenger seat ay si Kuya Raven. Nakita ko ang gulat sa mga mata ni Kuya Raven na makita niyang kanyang kapatid na nakaluhod sa semento. Arcus! Malakas sa tawag sa kanyang kapatid at nilapitan ito. Tumayo ka dyan! Pinipilit niyang itayo ang lalaki sa aking harapan pero tinanggal niya lang ang kamay ni Kuya Raven sa kanya. I won't stand until Catherine agrees to what I said. Tumingin siya sa akin. Please. Baka sa boses ni Arcus ang awa, hindi ako nagpatinag sa kanya. Wala siyang alam sa pinagdaanan ko. Wala siyang alam kung ilang gabi akong umiiyak dahil sa mga sinabi niya. Wala siyang alam kung ano pinaggilihan ko habang pinagbubuntis ko sa Axel. Wala siyang alam na muntik na kaming malagay sa kamatayan. Wala. Dahil ang inisip lang niyang kanyang ego. Pinatatag ko ang aking sarili at umiling sa kanya. Nakita kong pagbagsak ng kanyang balikat dahil sa akin. Hindi ko alam kung paano kami napunta sa ganito. Pero nandito na kami. Ito na ang relasyong meron kami. Hindi ko na kaya siyang tingnan nang pumasok na ako sa loob ng bahay namin. Hinihintay na ako ng anak ko. Hinihintay na ako ni Axel Montano. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanilang tatlo na nasa labas. Basta ilang minuto lang pumasok na rin si Kuya Red. Tumingin siya sa akin at saka binaling kay Axel ang kanyang tingin. May binigay naman siyang laruan sa anak ko. Bandang hapon 4:00, dumating sina Gize and Tinay. Nanang! Masayang tawag na Axel sa dalawang babae. Tuwang-tuwa rin ang dalawa habang hinihila sila na Axel paupo sa sofa. Lumapit ako sa kanila at kinuha ang bitbit nila. Nag-abala pa kayong dalawa. Ani ko sa kanila. Catherine, na-miss ka namin? Hiyaw sa akin ni Gize na siyang ikinabingi ko. Ang lapit kaya ng bibig niya sa kanang tenga ko. Teka, ang laki ng pinagbago ni Gize. Lalo kayatang si Mexi? Pagtatanong ko sa kanya. Ngayon ko lang kasi nakitang kabuuan niya. Kapag nag-video call kasi kami, hanggang braso lang ang kita. Ano ka ba naman, Catherine? Maliit na bagay. Saad niya sa akin at pinalo pang aking braso. Hoy, itong tanongin mo si Tinay. May nagsundo lang naman na lalaki sa kanya kanina, girl. Pero kilala ko yung sumundo sa kanya. Yung kapatid ng ex-fling ko. Nakita ko ang pag-asim ng mukha ni Gize nang maalala na naman ang ex-fling niya. Alam ko namang minahal niya rin yung lalaki na yon, pero niloko lang naman pala siya. Pinaglaruan, pinaas at ginawang breadwinner si Gize. Yun pala may hinihintay siyang babaeng bumalik sa kanya. In short, ginamit niya si Gize bilang pain sa babaeng yon. Ang daldal mo talaga. Sumbat naman ni Tinay kay Gize. Friend, Tinay, payong kaibigan. Itaas mo ang love guard mo roon sa lalaking yon. Alam ko namang broken ka rin dahil kay Griffin. Pero please, wag mong ibibigay yung bataan sa lalaking yon. Paalalang sabi ni Gize kay Tinang. Nanang, what's bataan? Sabay-sabay kaming nagulat nang sumambat sa usapan namin si Axel. Nasa lapag siya at naglalaro ng mga stuffed toy at soldiers ng laruan doon. Hindi nga siya nakatingin sa aming tatlo, nakatutok ang tingin niya sa mga laruan niya. Napakamot na lang talaga ako. Nakalimutan ko may bata pala kaming kasama. Baby boy, bataan ni na province in the Philippines. That's what your ninang Gize is referring to. Mahinahon kong sabi sa kanya.
Kung sipag at tiyaga lang ang labanan, yakang-yaka. Lumingon siya sa amin at talaga makikita mong pagkakahawig nilang dalawa. Kumiling ang ulo niya sa amin. Okay po, sagot niya sa akin, pero baka sa mukha niya ang pagtataka pa rin. Bumalik na ulit siya sa kanyang paglalaro. Gisy, lower your voice. Alam mong nandito yung anak ko. Pagpapaalala ko sa kanya, kumamot naman siya sa kanyang buhok. Sorry na, Catherine. Dumating si Manang. Kinuha niya ang dalang cake ni Gisy at gumawi na ulit sa kusina. Malaki rin ang pinagbago mo, Tinay, sa 2 taon naming hindi pagkikita. Oo nga pala. Ano nangyari kay Griffin? Pagtatanong ko sa kanila. Hindi ko pa pala nasasabi sa'yo, Catherine, no? Tumango ako sa sinabi ni Tinay sa akin. Naka-arrange marriage siya sa kaibigan ng anak ng mami niya. Malungkot na sabi ni Tinay sa akin. Nagulat ako sa kanya. Naikwento naman niya sa akin na naging sila ni Griffin. Nanligaw ang lalaki sa kanya noong second year college na sila. Naghiwalay kami 3 months ago na. Siya na rin ang sumuko eh. Childhood sweetheart pala niyang papakasal sa kanya. Napabuntong hininga niyang sabi sa akin. Tinapik ko lang ang kanyang kaliwang balikat. Malay mo, hindi talaga para sa'yo si Griffin. Same as me, Tinay. Ngiting sabi ko sa kanya. Just go with the flow, Tinay. Katulad ng ginawa namin ni Gisy. Kasi kung malulungkot ka lang na walang dahilan, ikaw ang talo. Pagpapatuloy kong sabi sa kanya. Let's enjoy our life, cause we'd only lives once. Masayang sabi ni Gisy sa amin na siyang pinagpalakak naming 3. Napatingin tuloy sa amin si Axel at nagtataka sa aming 3. Nanatili sila sa bahay habang 6:00 ng hapon. Nagkwentuhan lang kaming 3 katulad ng dati. Shinare namin ang mga pinagdaanan namin ng ilang taon ng pagkakahiwalay namin. Hanggang magpaalam na silang uuwi dahil may pasok pa sila bukas. At dito na po nagtatapos ang 20 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.